Yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. Opo. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay ng hint sana. Therefore po, it can be argued na yung messenger actually committed or attempted to commit corruption of public officials in the presence of Secretary John Vic and company. So in that situation po, pwede na nga po pumasok tong Section 5, letter A. Nasasabihin ng mga taumbayan na ay okay pala itong si Bongbong Marcos kasi may mapagkakatiwalaan palang magkapatid na Rimulya na maaring ito'y makakatulong para mabago yung performance rating ho dito ni Bubo e mga kabataan. Dadagan ang Balita News Update. Alright, welcome back mga kabataan dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga nanood ho sa Facebook, huwag kalimutan follow, like, and share lang po mga kabataan. At sa YouTube mga kabataan, subscribe button at lalo na ho itong notification bell, pindutin nyo lang po yan mga kabataan. Para malaman ng karamihan kung ano pa magaganapan sa ating lipunan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suwestyon mga kabalitaan. Sa mga oras na ito, pag-uusapan muli natin itong magkapatid na si John Vic Rimulya at itong si Chiquito Bonjing Rimulya mga kabalitaan. Dahil po ay lumalabas ho yung kanilang napakalalim hong imahinasyon at ilusyonado nito mga kabalitaan. Alam niyo po, ito ang matindi ngayon mga kabalitaan. Inalok daw itong si John Vic Rimulya ng 1 o 2 bilyong pesos para itigil o ihinto ang kanilang ginagawang investigasyon sa anomalous flood control projects mga kabalitaan. Nakakagulat ho itong balitang ito. Talagang mapapabilib ho kayo nito dahil isiniwalat niya na meron palang nagtangkang manuhol sa kanila. Hindi ho mababang halaga, hindi 100, hindi 1,000, 1,000,000. Naku, bilyon ho yung pinag-uusapan dito mga kabalitaan. Okay na sana dahil sabi dito ni John Vic Rimulya mga kabalitaan na no deal daw. So ibig sabihin, ipinapakita ho nila sa taong bayan na sila ay hindi corrupt. So talagang kapanipaniwala ho mga kabalitaan. So sa puntong ito mga kabalitaan, nakapagtataka ho sa ganap na ito mga kabalitaan, ewan ko lang kung ito ba ay totoo o gimmick lamang ho nila mga kabalitaan. Dahil mahilig ho sila sa kwento rito, kwento doon mga kabalitaan para pagkatiwalaan lang. Kaso nga lang mga kabalitaan, parang walang kaso. Walang kaso. Palakpakan. Wala palang kaso eh. Kala ko totoo na. Dahil mga kabalitaan, sa rason, hindi ho nila hinuli o inintrap para kapanipaniwala ho talaga yung kanyang mga sinasabi. Tuloy, kaduda-duda na rin na walang mga binanggit na pangalan. Bagkus, sinabihan lang nila ito na itago nyo na yan. Itago nyo na lang yan para may pambayad ho kayo sa abogado. Nako John Vic huwag kami, hindi kami tanga at bobo na kagaya mo. Ikaw ang naging tanga sa kasinungalingan mong ito, John Vic Rimulya. Bakit ko po ba nasabi na sinungaling at tangat bubo itong taong ito mga kabalitaan? Bago natin may pakita sa inyo itong si Attorney Niel Abayon, pakinggan muna natin yung kanyang sinasabing kasinungalingan ho mga kabalitaan. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. Ulitin sa pinakauna mga kabalitaan. Pinawin ko lang, yung 1 billion hindi para sa inyo technically, kundi para kay Ombudsman? Sa aming dalawa. Hati daw kayo ron, kayo na bahala. Opo. I swear on my children's lives, talagang inoferan talaga ako. Okay. So talagang inoferan daw siya. Talagang dinamay pa niya yung buhay ng kanyang mga anak mga kabalitaan para lang talaga siya ay papaniwalaan ho ng taong bayan. Pero ano kung sabi dito sa ng kanyang kapatid na si Chiquito Rimulya? Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay ng hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove. Di ba? Narinig nyo mga kabalitaan? Narinig nyo?
Kaya ho naging tanga at sinungaling dahil nilaglag ka mismo ng sarili mong kapatid na si Chiquito Rimulya na itong si Bonjing mga kabaitaan. Wala palang nangyaring alok ng 2 o 1 bilyong pesos mga kabalitaan. So ano ito? John Vic Rimulya? Ha? PR lang ba ito? O para may pagmamayabang ka sa harap ng media para puriin ho ng mga tagapanood? O dahil desperadong galawan lang ito na nagbakasakali ho ito mga siguro mga kabitaan na pumango ho sa taong bayan? Ano pala ang silbi ng iyong pagiging secretary mo bilang DILG secretary at pagiging ombudsman ng iyong kagaya mong hambog na kapatid, di ba? Nasa inyo na ho lahat? Lahat ng mga makinarya, resources, ba't hindi nyo gamitin para mahuli kung sino man yung kawatang iyon? Walang pangalan, walang accountability. Ano ang tawag nito? Papugi points lang? John Vic at Chiquito Rimulya? Sa pangyayari ho ito mga kabaitaan, ngayon lang ho natin na pagtanto, hindi niya po kayang papanagutin ang taong iyon o baka takot nga lang ba? Dahil malapit sa bahay ni Kuya siguro ang kawatang iyon mga kabaitaan. Posisyon lang pala nito ang maganda na kung hindi mo kilalang tao nito, talagang masasabi mong napakatalino nito, matikas itong si Chiquito Rimulya. Talo ka pala sa talino nitong si Atty. Neil Abayon. Buti pa itong abogadong ito mga kabaitaan, ang linaw ho ng kanyang pagpapaliwanag na pwede na itong aristuhin. Hindi ba alam ni Bonjing Rimulya ito mga kabaitaan? Anong hinihintay niya? Ba talagang iniiwanan niya sa ere? Na pagkakataon na sana ho yun mga kabaitaan sa kanilang dalawa na makakuha ho ng puntos sa mga taga-suporta ho ni Tatay Digong Duterte. So para maintindihan ho natin mga kabaitaan at panoorin natin, titigan ho natin, makinig ho tayo sa paliwanag dito ni Atty. Neil Abayon dahil may matutunan ho tayo rito mga kabalitaan. Specific, nasa Rule 113 po yan, Section 5, arrest without warrant when lawful. Yung una pong iti-take note natin dito is ito lang, a peace officer or a private person may without a warrant arrest. So kung makita nyo, peace officer or kahit po private individual, meaning an ordinary member of the taong bayan, pwede po mag-aresto without a warrant under letter A, B, or C. Okay, pero dito po in the factual circumstances that was provided to us by Secretary John Vic and Ombudsman Boying, ang mag-a-apply po is itong letter A. When in his presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense. So in simple terms po, kung may nakikita kayong isang tao na gumagawa ng krimen sa harap ninyo or nag-a-attempt pa lang po gumawa ng krimen, ay pwede na po yan arestuhin ng isang peace officer or a private person without a warrant. Okay, that is the provisions po on warrantless arrest dito sa bansa natin. So if we apply it now to everything that we have discussed so far, mukhang nasa presence naman po yun ni Secretary John Vic and company nung nangyari yung alleged bribery attempt, because ang sabi po niya ni Secretary John Vic, they were in a private meeting. So more or less, like what I explained earlier, since hindi po nakalagay doon na video conference, edi more or less po, harap-harapan yun sila physically, magkasama sila. So kung ganun po talaga ang nangyari, physically magkasama sila, harap-harapan sila, pwede po yun sana arrestuhin right then and there. Kasi there was already an alleged bribery attempt nga po. And then, klaro naman po ang nakalagay dito, or is attempting to commit an offense. Diba? So, bribery attempt or attempt to corrupt the public officers, which is si Secretary John Vic, then that can be argued po na pasok na yan dito under Section 5, letter A. So, in very simple terms po, pwede po arestuhin sana based on that factual circumstances provided to us by Secretary John Vic, yung individual po, yung messenger intermediary na nag-offer nung bribe na 1 billion. Okay, so hindi na po kailangan yan i-link pa directly dun sa congressman or contractor, because the intermediary himself or the messenger, it can be argued that he also already performed nga yung corruption of public officials. Therefore po, it can be argued na yung messenger actually committed or attempted to commit corruption of public officials in the presence of Secretary John Vic and company. So in that situation po, pwede na nga po pumasok tong Section 5, letter A. Okay, so yan. So, napakalinaw ho itong pagpapaliwanag ho nito ni Atty. Neil Abayon mga kabaitaan, at napakalaki ho yung chance na sana nila na para ho bumango sa taong bayan itong magkapatid na Rimulya mga kabalitaan.
Ang ibig sabihin lang ho nito, mga mango pala ito sa mga pagpapalusot. Itong magkapatid na Rimulya, mga kabitan. Ang isa, tinatawag ho nating Ben Dalo or Mr. Ben Dalo. At ito naman yung isa, tinatawag rin nating Makwento. Ang suma total ho, fake news peddlers po pala ito, mga kabalitaan. Nagawa nga ni Congressman Leviste nung ito'y sinubukang suhulan ho mula sa proyekto ng kanyang distrito na makakuha ng 10% kickbacks. Pero anong ginawa ho rito, mga kabalitaan ni Leviste? Kumagat ho siya dito at nung nagkasundo na ho sila, kumunta ko siya ng pulis para ho magkaroon ho ng entrapment operation. Nung dinala na ho yung isang bag na may lamang pera, doon na ho inuli, mga kabalitaan, itong district engineer niya po sa kanyang distrito, na hanggang ngayon po ay nakakulong dahil sa kasong direct bribery, mga kabalitaan. Kung seryoso ho sa anti-corruption tong dalawang magkapatid, di sana ginawa na rin ho nila yung nagawa dito ni Leviste. At kung nangyari ho yun, mga kabalitaan, nakakatulong pa sila sa performance dito ni Bobo A, mga kabalitaan. Nasasabihin ng mga taumbayan na ay okay pala itong si Bongbong Marcos kasi may mapagkakatiwalaan palang magkapatid na Rimulya na maaring ito'y makakatulong para mabago yung performance rating ho dito ni Bobo A, mga kabalitaan. Kaso parang kung ano yung puno, siya rin nagiging bunga, mga kabalitaan. Na hindi ho sila nakapag sa bagay kasi pag iba ho kasi yung intention mo, alam mo na kung ano talaga yung pakay mo, hindi ka talaga makakaisip ng maganda. Akala mo, sa tingin mo maganda itong idea na ito, pero kabaliktaran ho yung resulta. Ito na ho, mga kabalitaan. Ang gusto ng Pangulo, imbestigahan kung sino talaga yung pasimuno sa nakawan. Ngayon, nung binanggit ni Saldico na pasimuno rin pala, allegedly, itong si Bobo M at si Tambuaya, mga kabalitaan. Anong ginawa ho dyan sa Kongreso? Parang kinalaban na ho nila itong si Leviste nung nakakuha na ho ito ng mga dokumento mula ho sa tanggapan nung yumaong si Cabral, mga kabalitaan, at hindi ho siya pinapakinggan. Siya pa'y sinisiraan ho at so sabi dito may kaso na daw sa ewan ko lang. At ngayon tinatakot na siya, mga kabalitaan, dahil nga po kasi pag inilabas niya lahat ng mga dokumento dito ay may mangyayaring hindi maganda sa kanya, mga kabalitaan. Nakakaawa ho itong batang mambabatas, mga kabalitaan, talagang kanilang pinagtutulungan. Ito rin si Barzaga, kinasuhan din ni Razon. May mga bali-balita ho nung gumuhong mga lupa or parang ano ba yun? Hindi ko nakuha sa social media, nakita ko lang. Parang landfill yata yun. Gumuho daw. May involvement allegedly itong si Razon at itong si Vince Dizon, mga kabalitaan, sa negosyong yun. Nako, unti-unti nang lumalabas ang mga kawalanghiyaan ng mga nababanggit na mga individual na ito, mga kabalitaan. Kaya sabi ni Sara Duterte, ang gaba dili magsaba, at wala talagang usok na sisingaw at sisingaw ho talaga yan, mga kabalitaan. Patuloy lamang ho tumutok dito sa ating munting bahay para malaman agad ang mga kaganapan at pangyayari ho sa ating lipunan, mga kabalitaan. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating pagbabalik ho para sa karagdagang may impormasyon na nakala po natin sa loob ng 24 oras sa mundo ho ng social media. Dito pa rin ho sa ating munting bahay, Dan Agan Balita Reaction Video News Update. Bago tayo magtapos, mga kabalitaan, tandaan nyo po, kapag ang tao po inaapi sa kahuli-hulihan, siya po'y magwawagi dahil sa patuloy itong pagkikipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tandaan nyo po, there will be a time of reckoning. To God be the glory. Momwa, chip chip. Peace out.